Hello, hello! Magandang gabi po. Ito po, ka-oop lang ng inyong ka-sister. Hello mga ka-brothers, mga ka-sisters, mga kasamot-sari Pinay in Taiwan. Okay po, ang ating content for today is ang dengue. Okay, ang dengue fever ay isang malubhang sakit dulot ng virus na kumakalat sa pamamagitan ng pagkagat ng infected mosquito at maaari itong magkaroon ng complication tulad ng pagdurugo sa ilong, gilagid o balat. Madalas magkaroon ng dengue sa panahong tag-ulan at sa maruming kanal or sa mga naipunang tubig. Like for example, dun sa ating bahay, sa ating garden, meron pong empty can doon na luma-luma na hindi natin alam na pinagpupugaran na po pala ng infected virus mosquito. So, yung mga bagay na yan, kailangang alisin po. Mga lumang gulong, mga lumang balde, mga lumang planggana na merong laman tubig. Lahat po yan alisin nyo dahil diyan po pumupugad or naninirahan ang mga mosquito na maaaring magdala ng dengue virus. Okay po? So, ang ating dugo ay binubuo ng red blood cell, white blood cell, at platelets. So, itong tatlong itong ang nagpo-protect sa kanila ay ang plasma. So, once na ang mosquito virus nakagat ang ating balat. Okay. So, diretso ang kagat niya sa arteries. Arteries po, siya yung nagdadala ng oxygenated blood sa buong katawan po natin. So, once na nakagat niya, nabigyan niya, nalagyan ng masamang ng virus, yung dugo na kumakalat sa ating katawan. So, dun po tayo magsisimulang magkasakit ng dengue fever. Okay po, kung meron po kayong nararamdaman na kayo is nakagat ng lamok, kasi naman pagka siyempre may kumakagat, ramdam naman po natin yan eh. At kung nakita natin na ang kanyang paa is may puti, I'm sure na yan, that is mosquito, infected mosquito. Okay? So, ano-ano ba ang sintomas ng merong dengue fever? Lagnat na umaabot ng 2 to 7 days. Sakit ng ulo, pananakit ng katawan at kalamnan, nagdurugo ang ilong at gilagid, skin rash, pananakit sa likod ng mata, pagsusuka, pagkahilo, kawalan ng gana sa pagkain, at pamamantal sa balat. Kaya kung itong mga sintomas na to is inyong naramdaman, is agad-agad na po kayong magpa-check up. Okay? So, para maagapan naman natin ang mga sintomas na sinabi ko kanina, una, i-monitor po ang lagnat ng pasyente. Huwag pong paabutin ng 38 degrees Celsius. Okay? So, pangalawa, huwag hayaang ma-hydrate ang pasyente. Okay, bilang sinabi ko, iwasang maglagay ng hindi na ginagamit na gulong, lata, or flower pot
na merong tubig. Siya is pinagpupugaran talaga ng lamok. At kasamaan kung doon na rin po nangingitlog ang lamok. So dadami siya. Okay po. So pangalawa, gumamit po ng mosquito repellent. Ugaliing maging malinis tayo lagi sa pangangatawan. Kung tayo ay pinagpawisan, mas maigi po na magpalit po tayo agad. Okay po? And iwasan daw pong magsuot ng itim na damit dahil doon gustong-gusto ng mosquito ang itim, ang kulay itim. Gumamit ng aerosol spray sa bahay upang makaiwas at maitaboy ang lamok na may dalang virus. Panatilihing malinis ang bahay at kapaligiran. Kumonsulta agad kung ikaw ay may nararamdaman gaya ng nasabi nating sintomas. Okay. In addition po, kung makakapagsuot po tayo ng long sleeve, so mas okay po dahil makakaiwas po yun sa kagat ng lamok. Yun nga lang po mainit. Paano nga po pala? Mag-off lotion na lang po kayo. Mag-off lotion kayo kahit saang man kayo pumunta. Okay? Then, pag matutulog, gumamit ng kulambo. Kahit kahit na naka-aircon kung sa tabi-tabi niyan, meron palang nakapasok na mosquito na may dalang virus. Tulog ka, hindi mo na mararamdaman na ikaw ay nakagat na. O di wala kang kalaban-laban. So, mas maigi pa rin na magkulambo na lang po tayo. Okay. At maglagay po ng screen sa pintuan upang mabawasan ang pagpasok ng mga lamok. Okay po. So, itong topic natin for today, sana po is nakadagdag na naman po sa kaalaman ninyong lahat. Okay po? Wag po kayong mag-imbak ng tubig na pwedeng pagtirhan, pwedeng pangitlugan ng mosquito na may dalang virus. Okay? So, sana po nagustuhan nyo po ang ating content for today. At kung meron po kayong gustong pag-usapan, mag-comment down below lang po. Okay? Please, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Para marami po tayong mapag-usapan. Okay po? Sabihin niyo po sa akin, kung may gusto kayong ipa-research, sabihin niyo rin po sa akin. Okay? So, hanggang dito na uli. Maraming salamat po sa pakikinig, sa panonood. I hope na nakatulong tong aking diniscuss for today. Maraming salamat po. I love you all. Bye!